Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Kung bago ka lang sa channel ko, I make travel guides, travel tips, online tutorials for Filipino, and especially for OFW. I-share ko sa inyo kung paano gumawa ng e-travel arrival or e-travel departure para sa family members nyo. And syempre, mas okay to for a group of family. Pwede mong gawan yung members ng isang account lang. Yung sa add family member, pwede kayo magdagdag basta nasa listahan. Hindi pwede ang girlfriend and boyfriend or best friend or kaibigan. Alright, let's begin. Ang una nyong gagawin, pumunta lang sa etravel.gov.ph. Meron kayong e.gov.ph, pwede kayo mag-login gamit yon. I-click yung sign in, tapos mag-login gamit nga yung account na ginawa mo. Tapos makikita nyo dito, add family member. I-click nyo yun. And then, ilalagay nyo yung information ng family nyo. Asawa, kapatid. So, kailangan maglagay ng picture. Either gamitin nyo yung file na meron kayo sa device nyo or mag-take kayo ng camera picture. Ilagay lang yung passport, either foreign or Philippine passport. Tapos ilagay yung name, middle name optional, last name, suffix optional din kung meron, gender babae o lalaki, and then date of birth. Ito yung kaarawan. Yung mobile number, pwede na rin gamitin yung number nyo. Citizenship, pili lang kayo dito, and then place of birth, tapos passport number. Piliin kung anong bansa in-issue yung passport. So, sa case nga natin, sa Philippines lalagay natin. Tapos, ang kailan valid yung passport. And then, occupation, kung anong trabaho ng ilalagay nyo na family member. And then, press next. Dito yung address nung family member na idadagdag nyo nga. So, piliin nyo lang kung anong bansa dito. And then, province and municipality. Also, yung barangay, pili lang din. Ngayon, since family member nga kayo, nakatira kayo sa same na bahay, pwede nyo pindutin itong nasa ilalim. Copy account owner address. Para isa na lang yung address na gagamitin nyo. So, pag okay na, press next. So, ilagay nyo nga yung relationship. Again, sinabi ko, hindi pwede yung magjowa. Under lang siya sa relative or family members. Pili lang tayo ng kahit na, no? And then press next. Tapos i-double check nyo yung mga information kung tama ba yung nilagay nyo. Ngayon, kung may babaguhin kayo, press previews. Kung wala, pindutin nyo lang yung submit. So, nakalagay na dito, family member profile, nakreate na siya successfully. And makikita nyo dito, nandiyan na siya under ng profile ko. Ayan. So, kunyari, meron tayong flight palabas ng Pilipinas or pabalik ng Pilipinas as a group. Kiklik mo lang as usual. Pipiliin mo na tong for others. Ayan. Tapos, pipiliin mo yung family member na gusto mong gawan. Ganun na rin yung process, same as my other tutorial. I-check mo lang yung information kung tama nga. Since ginawa mo na kanina yan, press next na lang natin. Same with residence, press next. Travel details, ito nga yung base sa flight itinerary ng family member mo. So, ano ba yung purpose niya? OFW ba siya? Business professional? Nakatira sa Pilipinas, pwede niyong piliin nga is returning resident. Tapos, traveler type, aircraft passenger. So, same lang naman to guys sa mga other tutorials ko. Hindi ko na masyado ituturo. Ito yung pangalan ng airline, flight number, origin, kung saang bansa nang galing yung family member, airport of origin, date of departure, kung kailan siya aalis sa bansa na yon, and then destination, kung saang airport sa Pilipinas dadating. Residence address, pwede nyo piliin na lang to para hindi nyo na uulitin kung ano yung address ng family member nyo. Tapos, press next. Health declaration, kung answer yes or no. Dahil sa nangyaring mpox virus, nagkaroon netong rashes na kailangan mo i-declare. Baka magkaroon din ng additional screening kung meron ka nito or i-declare mo yung kamag-anak mo or family member. Last time kasi puro pang COVID lang yan, yung sore throat,
loss of taste, loss of smell. Sugutan na lang natin ng no. And then, press next. Tapos yung baggage declaration, kung nalilito pa rin kayo, you can also ask me kung paano gagawin dito. Wala naman tayong i-declare. So, press no. So, kung may kasama siya o wala, ilagay nyo lang dito. Ilagay nyo lang natin ito. Kunyari may hand carry siya and may check-in baggage. Kung first time pasok ng Philippines, press next. Signature, okay lang guys. Hindi naman ito masyado strict. Kahit kayo na lang mag-sign, basta kapareho ng nasa passport nila. Tapos, press next. Basahin nyo lang yung information. And make sure nga na walang mali. So, after nyan, press nyo lang yung submit. Ngayon, hindi ko siya isa-submit kasi nga for tutorial lang to. Same procedure lang naman, yung QR code mag-appear sa account nyo, i-share nyo sa family member kapag darating sila ng Philippines or paglalabas na nga ng Philippines. Kasi minsan nga hinahanap yung e-travel QR code. Tapos check your email for other Philippine arrival information tulad neto and gumamit ng e-gate kung arrival. Yun lang guys, maraming salamat. If you're still here, support my channel. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe. And I will see you in my next video.